Kahapon, Jen, Opo. ito yung pinakahuling ginagawa nila para i-discredit nila si Gutesa. Opo. Okay. Merong post sa isang page na kung tawagin ay Kabayan Patrol. Nako. Sinirculate ito across sa social media. Ito Viral yung yan. nakalagay na post na kung pwede na si Direk. Ayan, ayan. Ayan, sinasabi niya, Orly Gutesa breaks silence. Pinilit lang ako nila Defensor at Marcoleta. Aha. Isip-isipin mo yan, Jen. Gutesa admitted that he was forced to sign a fake affidavit against Speaker Romualdez out of fear and pressure. Ito, nakuha na namin kung sino yung gumawa nito eh. Yung page mo mismo. Yung Opo. page na ito, ang ginagamit niya dyan ay mga troll farms, ha? Makikita mo na troll farms kasi pinakita nila rito, ang mga accounts ay Vietnamese eh. Ah, ganun po? May Vietnamese accounts, karamihan ha. Oo. So kung nako. halimbawa sa 1,500 Vietnamese at yung iba pa Arabic accounts. Para kunwari, maraming Marami sumusuporta. nag-suporta at saka kumukomment. Opo. Oo, ha. Ngayon, ibalik nga natin doon para makita natin. Kung makikita mo doon sa bandang ibaba, right Opo, side, opo. nakalagay Kabayan Patrol. Kabayan Patrol. Yes po. So parang ginamit pa yung logo nung TV station, opo, oo. isang TV station para magmukhang totoo. So nakikita nyo ngayon kung ano ang kanilang pakay. Ah, opo. Gumagawa ng isang bagay na hindi totoo. Pinilit namin ni Mike Defensor si Gutesa para gumawa ng isang salaysay. Yan. Yan ho lumilitaw dyan. O isang bagay na kabaligtaran. Ngayon, anong pakay ng mga... Hindi lang ito dyan, ha? Opo. Kasi kung punta tayo sa pangalawang slide diyan. Yan. Ayan. May requirements ang Meta kasi diyan, yung Facebook, na bago ka makapag-publish ng ads, kailangan meron silang mobile number, no? Yes po. Oho. Para magbabayad. Pinacheck ko yung mobile number. Ito ay nakarehistro sa isang tao na nagngangalang Luis Orbon. Ayan, oh. Luis Orbon. Oo. Okay. So, isa sa pangalawang requirements ng Meta, kailangan meron kang email. So, makikita mo dyan ang email nila. Ayan, oh. Oo. Hello at cdgminds.com. Ang ano kasi, CDG Minds. yung ginagamit nila ay CDG. Yung advertiser is CDG Media Minds. Yes. Ayun, makikita mo, no? Aha. So, yung phone number nakarehistro kay Luis Orbon. Ayan ang email nila. At ang website nila, nandyan din dyan, mababasa mo, cdgmediaminds.com. Opo. Ang address nila ay Pasig City, NCR. Yes po. Oho. So, kung nakikinig si Luis Orbon dyan, Kung totoong tao ba niya? oo, nagtatago bilang CDG Media Minds sa anino ni Luis Orbon. Oho. Huwag ka na magtago sapagkat alam mo, kilala kita. Akin mo ba? Kilala niyo ba? Masyado namang babaw ang pagtatago kasi nila eh. Halatang halata. Akala ba ganun nila? ho ba? Oo. Alam mo, Luis Orbon, siguro maaring na-underestimate mo ako na hindi ko kayang suriin kung nasaan ka o kung sino ka. Oo nga. Makukuha kita eh. Maghintay ka lang. Oho. Kasi akala nyo, hindi kayo marunong sa computer, Sen, at saka hindi kayo marunong sa social media, no? Oh, hindi nga ako marunong, pero may pamamaraan naman. Ayan, tama po kayo. May pamamaraan tayo dyan, di ba? Ngayon, puntahan natin yung ibang slide natin. Oh, yan. Ayan itong CDG Media Minds ay nag-handle ng 4 na pages sa Facebook yan. Bukod doon, meron pa sa iba. Kaya sila ang sabay-sabay na nag-launch ng fake news campaign Opo. at binuboost nila, binabayaran nila laban kay Orly Gutesa. Ayan, makikita nyo isa-isa yan, ano? Oh. Yung number 1, ito yung Kabayan Patrol. Ayan, Opo. nakikita mo. Mm-mm. Ang pangalawa, dapat alam mo. Sabi niya. Ayan, no? opo, Ayan, dapat makikita alam mo, niyo yung, opo. yung kanilang post. Ayan, no? Yung pangatlo, balita on the go. Ayan. Ayan, opo. Yung pang-apat, chiefs of staff. Chiefs of staff. So Opo. ito ay puro fake news campaign. Okay. Anong pakay ng mga taong bakit sila gagawa ng ganito?
ito yung sinasabi ko sa iyo na pangalawa na undermining the whistleblower. The whistleblower. So lahat ng kaparaanan gagawin para pagtakpan, para ilihis, para iligaw ang mamamayan. Oho.